Sa kulturang Pilipino, malaki ang ginagampanang papel ng mga pamahiin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alam mo ba na ang mga pusa, bukod sa pagiging cute at paboritong alaga ng marami, ay may mga sikreto ring hinahabi sa mundo ng pamahiin? Hindi lamang sila mga pusa, sila rin ay mga munting orakulo na may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Mula sa kanilang biglaang paglapit sa iyo hanggang sa kakaibang kilos nila sa ilalim ng kama, bawat galaw ay may kwento ng swerte, malas, at mga misteryosong pagbabago. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 14 na pamahiing nagsasabing may mga dapat gawin sa isang pusa upang makaakit ng swerte at biyaya sa buhay. Halina't tuklasin natin ang nakakatuwang mundo ng mga pamahiin sa pusa. Sino ba ang mag-aakala na ang mga maliliit na balahibo at matatalim na balbas nila ay may daladalang mga kapalaran? Una, pakainin ang pusang lumalapit sa iyong bahay. Ayon sa pamahiin, kapag may pusang ligaw na kusa at madalas na dumadayo sa inyong bahay, ito ay simbolo ng magandang balita o biyaya. Kapag ito ay pinakain at pinatuloy, maaaring dumami ang swerte sa inyong tahanan. Sa konsepto ng feng shui at ibang paniniwala, ang hayop na tumatanggap ng tulong mula sa iyo ay nagdadala rin ng positibong enerhiya. Kapag bukas ang iyong tahanan sa hayop gaya ng pusa, pinaniniwalaang mas dadaloy ang swerte at ang kasaganaan. Kapag may pusang kusa at paulit-ulit na lumalapit sa iyong bahay, pinaniniwalaang ito ay dala ng magandang enerhiya o swerte. Ang pagpapakain sa kanya ay tila pagtanggap mo sa biyayang iyon. Pangalawa, huwag itaboy ang pusang itim na lumalapit sa iyo. Bagaman may paniniwala na malas ang pusang itim, may kabaligtarang pamahiin na nagsasabing kung ito ay kusa sa iyong lumalapit, ito ay naghahatid ng proteksyon mula sa masamang espiritu. Dapat itong tratuhing may paggalang. Ang pusang itim ay minsan ding tinuturing na espiritual na nilalang o gabay. Kapag ito'y lumapit sa iyo ng kusa, pinaniniwalaang may dala itong babala, mensahe o gabay mula sa espiritual na mundo. Ang hindi pagtaboy sa kanya ay pagpapakita ng respeto sa mensaheng iyon. Pangatlo, pahiran ng langis ang noo ng pusa sa bagong taon. Sa ilang paniniwala, ang langis, lalo na kung banal na langis o kahit simpleng langis na may halong panalangin, ay ginagamit upang itaboy ang malas o masamang espiritu. Ang paglalagay ng langis sa noo ng pusa ay parang basbas o pagpapala para sa hayop na kasama mo sa tahanan. Kapag pinahiran mo siya ng langis sa pagsalubong ng bagong taon, pinaniniwalaang madadala niya ang swerte, kalusugan at proteksyon sa buong taon. Pang-apat, ipasok ang pusa sa bagong bahay bago ang sinumang tao. Isa sa pinakakilalang pamahiin ay ang pagpapasok muna sa pusa bago ang sinumang tao sa isang bagong tirahan. Pinaniniwalaan ang pusa ay may kakayahang makaramdam ng positibo o negatibong enerhiya sa isang lugar. Kapag siya ang unang pumasok sa bagong bahay, parang sinisiyasat muna niya ang enerhiya ng paligid. At kung komportable siya, ito raw ay senyales na ligtas at positibo ang bahay. Panglima, hayaan ang pusang pumasok sa silid ng may sakit. Ang presensya ng pusa ay nauugnay sa katahimikan, init ng katawan at emosyonal na ginhawa. Sa paniniwala ng ilan,
Ang malapitang presensya ng pusa ay nagpapabilis ng paggaling dahil nagdudulot ito ng aliw at positibong enerhiya sa may sakit. Kaya't kapag ito ay kusang pumasok sa silid ng may karamdaman, huwag mo itong paalisin. Pang-anim, huwag pagalitan ang pusang tumitig sa iyo habang ikaw ay kumakain. Kapag ang pusa ay tumitig habang kumakain ka, hindi ito nangangahulugan ng panliligalig, kundi paghingi o pag-asam ng bahagi ng pagkain. Sa paniniwala ng matatanda, ang pagmamatigas at paggagalit sa ganitong inosenteng kilos ay tila pagtanggirin sa biyayang hawak mo. May pamahiing nagsasabing ang pagkain ay biyaya. At kung ikaw ay madamot o nagalit habang may hayop na humihingi, maaaring huminto ang tuloy-tuloy na pagdating ng grasya sa bahay. Ang pagtitig ng pusa ay tila paalala na ibahagi ang kaunti sa natanggap mong biyaya. Pampito, paglaruin ang pusa tuwing kabilugan ng buwan. Tuwing kabilugan ng buwan or full moon, pinaniniwalaang malakas ang enerhiya sa kapaligiran. Ang mga hayop, lalo na ang pusa, ay sensitibo sa mga pagbabagong ito. Kapag hindi ito nailabas sa pisikal na aktibidad gaya ng paglaro, maaaring magdulot ng pagka-iritable, pagiging agresibo o pagkaligalig ang labis na enerhiya. Sa ilang pamahiin, kapag hindi nailabas ang enerhiya ng pusa tuwing full moon, maaari raw itong makaapekto sa balanse ng enerhiya sa loob ng bahay. Ang pag-iipon ng naiipong enerhiya ay sinasabing maaaring magdulot ng tensyon, pagkasira ng gamit o hindi maipaliwanag na pangyayari. Pangwalo, kung ang pusa ay umubo o bumahing, magdasal ng tahimik. Kapag biglang bumahing o umubo ang pusa, ito raw ay dahil nakaramdam siya ng espiritu o negatibong enerhiya sa paligid. Ngunit kung bumahing lamang siya at walang nangyaring masama, sinyalis ito na napigilan o naitaboy ang masamang puwersa. Kaya't ang pagsabay ng tahimik na dasal ay parang pasasalamat at dagdag na proteksyon. Katulad ng paniniwalang ang pagbahing ng tao ay pagtaboy ng malas, ganon din sa pusa. Kapag siya'y bumahing at sinabayan mo ng tahimik na dasal, parang tinutulungan mong maitaboy ang anumang sakit, kamalasan o masamang hangin sa paligid. Pangsyam, huwag hayaang umalis ang pusa kung ito ay lumapit habang may bisita. Pinaniniwalaang ang mga pusa ay marunong makiramdam ng tunay na ugali o layunin ng isang tao. Kaya kung may bisita sa bahay at ang pusa ay kusang lumapit, itinuturing ito bilang positibong tanda. Maaring mabuti ang enerhiya o layunin ng bisita. Sa kabilang banda, kung may masamang intensyon ang bisita, pinaniniwalaang ang pusa ay hindi lalapit o kusang lalayo. Kaya kapag lumapit ito, huwag agad paalisin. Baka raw tumutulong ito sa pagbalanse o pag-alis ng negatibong enerhiya sa paligid. Pang-10, mag-alaga ng pusang kulay puti o abuhin sa negosyo. Ang kulay puti ay sumisimbolo ng kasaganaan, kapayapaan at proteksyon. Kapag ang pusa sa negosyo ay puti, pinaniniwalaang nalilinis nito ang paligid mula sa malas o negatibong enerhiya. Kaya mas nakatutulong sa pagpasok ng swerte at mabubuting kliyente. Ang kulay abuhin o gray na pusa ay sumasagisag sa katalinuhan, balanse at tahimik ngunit matatag na pag-unlad. Hindi man palaging maingay ang swerte, pero tuloy-tuloy raw ito kapag may ganitong pusa sa paligid ng negosyo. Kapag may puti o abuhing pusa sa tindahan o negosyo, pinaniniwalaang nagbabantay ito laban sa inggit, masamang mata o malas, bagay na maaaring makaapekto sa takbo ng negosyo.
11. Kapag ang pusa ay tumalon sa iyong kandungan nang hindi mo ito tinawag, ikaw ay magkakapera. Kapag ang pusa ay kusang lumapit at tumalon sa kandungan mo, ito ay tanda na tinatanggap ka niya bilang ligtas na tao o mapagkakatiwalaan. Sa paniniwala, ang pagtitiwala ng pusa ay nauugnay sa pagdadalang palad at magandang kapalaran, kabilang ang pananalapi. Marami ang naniniwala na ang ganitong kilos ng pusa ay simbolo ng paglapit ng kasaganaan o pera. Para sa ilan, ito ay senyales na darating ang mga oportunidad na makakapagpalago ng iyong kita o magpapasagana sa buhay mo. 12. Kapag ang pusa ay nagbabad sa ilalim ng kama, may paparating na pagbabago sa pamilya. Pinaniniwalaang ang mga pusa ay may matinding pakiramdam sa enerhiya ng paligid. Kapag sila ay nagtago o nagbabad sa ilalim ng kama, maaaring ito ay dahil nararamdaman nila ang pagbabago o kakaibang enerhiya sa bahay na malapit nang mangyari. Kapag napansin mo ang ganitong kilos ng pusa, maaari ring paalala ito na mag-ingat, magdasal at magplano ng mabuti bilang paghahanda sa pagbabago. 13. Magtanong sa pusa kung alin ang dapat piliin. Sa isang simpleng tanong at kung saan ito unang tumingin, iyon ang sagot. Bagaman tila biro, may ilan na naniniwalang ang pusa ay may sixth sense o pakiramdam sa tamang desisyon. Ginagamit ito minsan sa pagpili sa pagitan ng dalawang bagay. Ilagay sa magkabilang direksyon ang opsyon at tingnan kung saan unang tumingin ang pusa. Pinaniniwalaang ang mga pusa ay may likas na instinct at matalas na senses na higit pa sa tao pagdating sa pagkuha ng tamang impormasyon mula sa paligid. Kaya kapag tinanong mo sa pamamagitan ng paglalapit ng mga pagpipilian at tumingin sila sa isang bagay, itinuturing itong intuition na maaaring makatulong sa iyo. At 14, huwag putulin ang mga balbas ng pusa. Ito ay malas. Ang balbas ng pusa ay ginagamit nila bilang pandama para malaman ang espasyo sa paligid, lalo na sa madilim o makipot na lugar. Ito rin ay sinasabing sagrado at may koneksyon sa kanilang instinct o pang-anim na pandama. Kapag ito'y ginupit o sadyang alisin, ito ay nagdadala ng malas sa pusa at sa taong gumawa nito. Maaari raw itong magdala ng problema, pagkasakit o malas sa tahanan. Ang mga pamahiing ito ay bahagi ng oral tradition at folklore. Hindi man ito batay sa agham, marami pa ring Pilipino ang nagbibigay halaga sa mga ganitong paniniwala bilang bahagi ng ating kultura, respeto sa kalikasan at koneksyon sa kabuhayan. Kaya naman, sa susunod na makita mo ang pusang nagbabad sa ilalim ng kama o kusang lumapit ng hindi mo tinawag, tandaan mo, hindi lang sila mga cute na hayop, kundi mga mahiwagang tagapagdala ng swerte at babala. Swerte man o pamahiin, ang importante ay ang pagmamahal at pagrespeto natin sa kanila. Dahil sa huli, sa mga pusang ito nakasalalay hindi lang ang ating aliw, kundi pati na rin ang ating kapalaran. Kahit sa isang simpleng tingin lang nila, baka naihahatid na nila ang sagot sa tanong ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.